Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado at grabe ang mga balita natin mga lodi, mapapamura ka sa mahal. Mapapamura ka sa mahal at mapapamura ka sa baba. Okay, sa baba ng ating chart mga lods. Grabe ang nangyayari ngayon. So kailangan natin mag-update. Kailangan nyo malaman kung ano yung mga nangyayari ngayong araw at sa mga susunod na oras, araw, linggo, buwan, taon at henerasyon mga idol. No? So ano pang hinihintay nyo? Palike na ng ating video mga lodi at syempre sa mga hindi pa na-subscribe na gusto ng ganitong content, everyday news update, di kayo pauli, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Mga idol, napakalaking tulong yan, lalo na yung like, parang yun ang sinishare. Okay? Let's go mga idol, no? So punta muna tayo sa ating crypto bubble na medyo negative. Actually, yung chart natin talaga, ito kaya nasa week ako mga lods sa mga nagtatanong. Meron tayong week, nasa week tayo. Weekly time frame, no? At meron ako nakitang news tungkol dito, mamaya to follow up yun, mga idol. Pero tignan nyo, ilang week na tayo dito sa range na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga loads, no? Medyo dito tayo nagtatagal sa range na yan. 8 weeks. Halos isang buwan mahigit. 2 buwan pala. No? Pero, mamaya may news tayo dyan. So, punta muna tayo sa mga balita natin para magkaalaman na, mga loads. No? So, punta muna tayo sa ating reason kung bakit nagkakandaleche-leche ang ating buhay. Okay? So, eto muna tayo. Eto, salamat kay Kebs Si Kebs ba nagana sa akin ito, nagtag sa akin. Tama ba? Dahil lang, baka kamali tayo ng shoutout eh. Ay, si Kebs nga. Na? So ayan mga lodi, Iran blows up another tanker in the Strait of Hormuz. The IRGC confirms the Strait of Hormuz is closed. Mga lods, no? So ito sa kagabi to ng 8 o 9, alas 9 ng gabi, mga idol, pinost dito ni Crypto Rover. So ibig sabihin, meron pa ring mga barko na hindi welcome dumaan sa Strait of Hormuz. Hindi lang dyan mga idol, no? Meron pang isa, ito naman, no? Iran attacks Marshall Islands flag container ship in Strait of Hormuz. Iranian forces have attacked a container ship sailing under the Marshall Island flag while attempting to transit the Strait of Hormuz. The attack follows Iran's earlier declaration that the strait would only remain open to the vessel from Russia, China, India, and Spain, effectively blockading all other international shipping through the world's most critical oil checkpoint. No casualty figures or vessel name have been confirmed at this stage. Pero kahit na, mga lods, no? So bawal pa rin, no? Dumaan dyan. Meron lang mga specific na barko na bansa ng barko ng bansa, sorry, mali, na pwede dumaan dyan. Russia, India, China, and Spain lang. Kapag hindi ka nabanggit dyan, ibig sabihin, bawal ka dumaan, mga lods, no? So aatakihin ka ng Iran, mga lodi. So grabe, ano yung sinasabi nila na okay na, medyo nagiging okay na, sabi ni Bongbong. Alam mo sa interview niya, di ba sabi niya, hindi, alam ko medyo naging okay na yung nagpapadaan na. Ayan na, binakbakan na mga lodi. So, grabe to mga lods. Alam nyo, mamaya magko-comment tayo dyan. Basta, tignan muna natin yung mga balita, no? Ito, isa pa to. Si Trump, hindi ko alam kung nagtitrip mga idol, pero talagang parang ginagawa niyang biro yung nangyayari sa Middle East o dun mismo sa Strait of Hormuz. Nung nagsalita siya dito, pakinggan natin mga idol. Pakinggan natin. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Strait of Trump, mga lord, sabi niya. Tinawag niya Strait of Trump yun, hindi nga. Eto pwede mo sabing Strait of Trump kung ikaw talaga yung parang nasusunod. Hindi nga mga lods no? Wala nga silang magawa dun nakasara pa rin. Pero ayun yung sinasabi niya rito. Excuse me, I'm so sorry. Of Trump, Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake. Fake. So parang ganun nga, na ginagawa niyang joke mga lods. No? Pero syempre, kung ikaw yung Iran, ikaw yung kalaban ng USA at ng Israel, tapos narinig mo na minamak kayo nung kalaban, no? Straight, kumbaga sa lugar mo, di ba? Kunyari, akin ang tondo. Sa'yo ang Cavite.
No, tapos yung kabite niya sinabi, "Hindi, sa akin yan Tondo." Oh, 'di ba? Kumbaga parang may insulto ka agad eh. 'Di ba? So, grabe to mga idol, no? Pero sabi dito, syempre, make it happen. Sabi rito, mga Lodi, syempre gusto nila na makontrol pa rin ng US yun o makadaan na lahat. No? Actually, ako hindi ko naman, ako kaya gusto kong sabihin na natin na pabor din tayo, no? Pero ang pinaka-pabor ko doon is ma-open. No? Kahit sino pa mamuno, kahit straight up Hormuz pa, straight up Trump pa yan, straight up Xi Jinping pa yan, basta open na siya sa lahat, mga idol, no? Para hindi na problema yung para hindi tayo maapektuhan, no? Kasi apektado talaga lahat tayo, mga idol, no? Pero ito yung sinabi niya rito. Tapos ito, panoorin niyo to, mga lods, ha. Hindi ko alam kung sino gumawa nito. Hindi ko alam. Pero pabilisin lang natin ng konti para di ako makapiright. Mga 1.25. Kilala niyo yung babae na yun, mga lods, sa Japan yun. Help! We need backup! You can do it, Ayan, sa Japan Prime Minister. baby! Okay, that's enough! You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3. I'm ready. One last chance! You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. So, so parang sinasabi dito, mga Lodi, kasi madalas nag-a-announce si Trump na nag-usap na kami, nagkaroon na kami, nagkasundo na kami, pero totoo, parang sinasabi dito, wala ka namang kausap, ikaw lang kausap mo lang yung sarili mo. Parang ganun, no? Hindi Get it. kami Let's do this the nakikipag-usap sa smart way. inyo. Okay. Wala kaming, ayan, dyan. Parang pinapakita dyan na wala kaming, wala tayong usapan. Ikaw lang yung nag-uusap, ikaw lang yung nag-uusap sa sarili mo. Parang ganun. Mga Lods, no? Kaya tinatawanan sila ng Iran. So, ayan yung nangyayari ngayon, mga idol. Actually, sa totoo lang, mga Lods, naiisip ko na medyo tatagal pa to, mga idol. Kasi kung titignan nyo yung ano dito, yung Strait of Hormuz, mga idol, pag sinearch nyo rito, halos oras lang yung pagitan, nagkakaroon pa rin talaga ng mga bakbakan, no? Nagkakaroon pa rin ng mga bombahan, mga idol. Tapos may mga strategy pa rin na ginagawa. 'Di ba? Ito sabi nga dito, the war just changed in the Strait of Hormuz. The US has deployed robot war boats, uncrewed at autonomous, potentially explosive. Let that sink in. So may mga ganun-ganun pang issue dito, mga idol. At hindi siya, kumbaga yung pinapakita sa dito sa Twitter na may sinasabi na okay na, may sinasabi na nagkakasundo na, mukhang hindi ganun. Mukhang tatagal to, mga idol, no? Sabi nga dito, sabi dito ng Fox News, war with Iran could end in weeks, not months. Pero sabi rito, mapapabilis na raw. Nakita nyo, mga Lods, alos lagi nilang sinasabi yun, no? Na maayos na, matatapos na. Pero ang dami pa rin mga buhay na nawawala o nagbubuwis ng buhay dito sa war na to, mga Lods. Kung maayos ng maaga, mas maganda. Pero kung hindi maayos, magtatagal, mas magandang handa tayo sa ganun. No, kumbaga, expect the worst. Kumbaga, 'di ba? So, asahan nyo na ang Pilipinas is talagang magsasuffer, mga Lods. Kaya ito, may sino ba yung tag sa akin ito? Si Kevin. Si Kevin, mga idol, ayan, no, tinag sa atin tong nagsasalita si Ramon Ang, no, na tungkol sa Petron, mga Lodi. Eto, magbibigay ako ng magbibigay ako ng opinion dito, mga Lods. No? Alam nyo, di ba sinasabi ang issue? Ito yung issue, ano yung gamitin natin to para maintindihan na maayos, no?
Ito yung issue mga idol, no? Business kasi yan eh. Business yung mga oil eh, 'di ba? Yung gasolinahan, mga loads, no? Yung mga company ng gasolinahan. So, halimbawa mga lodi, kasi ang ni-reason nila ganito. May mga nakita akong reason na kunyari nabili namin ng 100 o ng 50 pesos mga loads, no? Dito sa range na 'to. Paano ko ba iyan? 50 pesos, 'di ba? 50 pesos nabili namin. Tapos, ang sinasabi, mga idol nung senator natin, nakalimutan ko na naman pangalan, na bakit nyo binibenta ng mahal? 50 pesos nyo lang nabili. Mga idol, no? Binibenta nyo ng 100. Sabi natin 150 sa susunod na araw. May stock, kumbaga nabili nyo pa tong stock na to, kaya pa nitong tumagal ng 50 days. No? Tapos na binibenta nyo na ngayon ng 150. Siyempre, kung ikaw businessman ka, lalagay ako dun sa lugar sa posisyon ng businessman. Mga lods, no? Kasi ganito 'yan. Nagmahal na, no? Sabihin na nating 150 na, mga lodi, ang presyo ng oil ngayon. Pero yung nabili ko nung nakaraan, 50 pesos ko lang nabili, bibenta ko na siya ng 150. Alam niyo kung bakit, mga lodi? Kasi para meron akong puhunan pambili ng 150 na gasolina sa susunod na buwan. Kasi kung ibebenta ko lang siya ng 50, ano yung pambibili ko dito? 'Di ba? Nagigets nyo mga idol? Kung ikaw yung businessman, alam mo na yung susunod mong bili mahal na. Saan mo kukunin 'yun? Saan mo kukunin yung puhunan na 'yun? 'Di ba? Siyempre ngayon, nagbebenta tayo ng gasolina. Mas maganda na mahalan na natin ngayon para yung tutubuin natin ay yung ipambibili natin ng mahal na gas sa susunod. Ganun, no? Parang ganun yung... ano ko lang to mga lods, pwede kayo mag-comment kung mali ako o tama ako. Pero tama rin yung mga nagko-comment na wala kasing kapangyarihan yung government na kontrolin yung presyo ng gas kasi meron ng batas yan. Mga lodi, totoo yun. Kasi dati, government pa yung nagsasabi kung anong presyo ng gas eh. Nakokontrol pa nila. Pero sabi nga ng mga businessman, para magkaroon tayo ng level playing field. level playing field, dapat kami, ganito, ganyan. Pero anong ginawa ng mga businessman? Ganun din. Nagpapataasan din sila. So, nagkaroon na ng batas, na-regulate na. Pero parang nasamantala pa rin ng mga businessman, mga idol. No? So, dito kay Ramon ang mga lodi, alam nyo, bilib ako dyan. Tama yan. Niisip niya yung mga Pinoy. Pero kasi parang merong dito meron pa ring something mga lods Kasi kung ang dahilan mo yung pambili mo next, no? Pambili ko next. Mahal na kasi, so magmamahal na ako ngayon para may pambili na ako ng next. Kasi continuous yung business ko, hindi naman ngayon lang So kailangan next time, may pambili ako. Kasi kung wala akong pambili, anong pang-susupply ko sa Pinoy, mga Pilipino? Pero mga idol, ayun yung risk ng pagiging businessman. No? Kumbaga, may batas tayo na gano'n na kasi nagkaroon nga tayo ng batas para sa mga ganyan, sa mga oil, sa mga company na yan. Pero meron din tayong batas para sa mga consumer o pinoprotektahan natin yung mga taong maapektuhan ng pagtaas, mga lodi. Parang unfair naman yun. Sa mga businessman, may batas kayo na hindi sila masyadong mahirapan. Tapos sa mga Pinoy o sa mga nagsasuffer, wala kayong batas. Kung tutuusin, kayang ibaba ng government yung yung pamasahe. 'Di ba? Yung pamasahe kaya nilang ibaba at itaas, pero yung gasolina hindi nila kayang ibaba at itaas. 'Di ba? Parang unfair. Pero syempre, parang mali din na ibaba yung pamasahe ng mga biyahero kasi nga hindi naman maapektuhan nun yung mga company, maapektuhan nun yung mga driver Mga idol. So ang hirap, 'di ba? Ang hirap i-balance, mga lodi. No? Pero kasi nga ang sa akin, kung magmamahal man yung gas, mga idol, bibilin pa rin yan ng tao kasi necessity yan 'Di ba? Kung ngayon, binenta mo yung 50 pesos mo na binili ng 50 pesos din, yung sakto lang. 'Di ba? Tapos sa susunod, bibili ka na ng mahal. Mababawi mo rin yun kasi bibilin pa rin ng tao yun yung mahal na yun 'Di ba? Hindi naman pwedeng hindi nila bilhin yun. 'Di ba? So, ang hirap, mga idol, no? Pero kung ako yung presidente, mga lodi, ako yung magpo-force sa mga businessman na babaan yung presyo, 'di ba?
sabihin ko yun na, babaan niya na, pag di nyo binabayan, ako na magkocontrol niyan. Nasa leader pa rin eh, mga idol. No? Hindi ko sinasabi na madali yung iniisip ko Hindi ko sinasabi na madali. Alam ko mahirap ngayon, mga lods. Pero kasi kung titignan mo, parang Pilipinas, sa lahat ng mga naapektuhan, parang Pilipinas yung hirap na hirap, mga lods. Kung tutusin yung ibang bansa, oo, mapapansin natin, medyo nagmahal sa kanila, pero hindi sila gano'n na nahihirapan. Hindi katulad na sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi magagaling yung mga leader nila, mga lods, no? At naayos ng mga leader nila, nagagawa ng paraan. At siguro napaghandaan din to. Kaya ganun. Pero sa atin, malabo. Kaya alam niyo yung pinost ko kahapon sa Facebook, sabi ko na sa ngayong panahon, lalo na sa mga sunod na buwan, huwag na kayong magtaka kung magtataas ang krimen sa bansa natin. Kasi may hirapan yung mga tao, mga idol, yung mga driver. Sipin nyo kahit sobrang init ngayon, may mga nagwewelga pa rin ng mga driver. Wala na halos bumabiyahe. Wala na masakyan yung mga pasahero, mga idol. 'Di ba? Pero anong solusyon? 'Di ba? Parang hirap na hirap mga idol Kasi dalawa yung dito dalawa yung may katwiran yung mga businessman, may katwiran din yung si senator. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ng senator na pogi na yun No, yun, no? So may katwiran din yun. 'Di ba? Pero kasi kung businessman ka, mga idol, hindi mo naman kasi i-declare diyan yung talagang I don't know siguro meron silang papers o mga tawag doon, inventory o something. Pero syempre pag businessman kasi mga lods, medyo meron silang mga tricks mga idol. So talagang hindi sila pwedeng hindi kikita. Pwedeng sabihin nila na, hindi, ano lang ako diyan, bawi puhunan lang ako diyan. Walang ganun mga idol kasi naging businessman din ako Ang dami ko rin pinasok ng mga ganyan. So alam natin na pwede tayo magsalita ng ganito ng ganyan, pero dapat may tubo ka pa rin. Kasi bukod sa effort na ginagawa mo, kailangan yung pampuhunan mo, paano ka bibili nung susunod mo ibibenta? 'Di ba? Nagigets niyo ba mga idol yung sinasabi ko? No? May katwiran yung mga businessman na magmahal ngayon para magkaroon sila ng puhunan sa pambili ng mahal nila na bibili na lang sa susunod. Pero mga idol, sabi ko nga, kahit na hindi na nila gawin yun. Kasi kahit bilhin nila yung mahal, na malugi sila muna sa ngayon, pero mababawi din nila yun kasi bibilin pa rin ng mahal ng mga Pinoy yun. Kahit na mahal. Kasi kailangan nila yun 'Di ba? So makakabawi sila doon, mga idol. So madaming ngayon madaming nagtatalo-talo, pero kung tutuusin, isa lang naman 'yan mga lods, no? Mahirap yung buhay ngayon, mahirap yung nangyayari ngayon. So, mas makakatulong ka sa mga tao, lalo na yung mga businessman, kung medyo magiging mabait ka sa mga Pinoy. Hindi mo sasamantalahin. Kasi kung tutuusin mga lodi, sang-ayon ako dun kay Senator Kasi nangyari yung pagsasamantala ng pagmamahal ng presyo. Kasi ganito, may karapatan sila magmahal ng presyo, pero paano pag bumaba na yung paano pag bumaba na yung presyo? Paano naman ma-make sure ng mga tao na talagang magiging patas sila sa pagbaba ng presyo? Na tama na ganito, baba na ngayon pero iba hindi pa rin nagbababa. 'Di ba? So, ayun yung mahirap, ayun yung magulo, mga idol, no? Sa akin, kahit anong mangyari dito, maging maingat lang, matalino. Ngayon, maging matipid. Kailangan natin maging matipid ngayon. Mga lods, no? Para sa atin, mga lodi. At konting tiis lang, mga idol, dahil nangyayari talaga to. So, ako, para sa akin ang may reason ng lahat ng to si Trump. meron mga alam nyo na nababalance ko na mga idol Si Trump, natuwa ako sa kanya dahil pro-crypto siya nun. Alam nyo naman tayo, crypto guy tayo. Kumbaga, sa crypto tayo nabubuhay Kaya merong part ng sarili ko na natuwa ako sa kanya. Pero ngayon, nung nare-realize ko yung mga nangyayari yung mga result ng mga ginawa niya, mga idol, parang mas mahirap, no? Yun nangyari. Pero wala tayong magagawa diyan, mga idol Hindi na desisyon nila 'yan, mga lods, no? Hangga't maaari, kinukuha ko lang. Kumbaga, hangga't maaari pinipilit kong kunin yung good side para ibalita sa inyo. Pero dito talaga parang mahirap, marami talagang bad side ngayon, mga lods, no? At konting tiis lang, mga idol. Sana nga totoo yung sinabi dito ni Ramon Ang na
kinakausap niya yung presidente para kasi sa kanya yung Petron pala. Doon ako sa Petron nagpapagas mga lods. No, kasi nag-question din ako dito eh. Kasi ang nagalit si Senator dahil bigla ang nagtaas, no? Na nagtaas agad. Kumbaga, magtataas naman, pwede naman magtaas eh. Pero ba't sila ang bilis nila agad? Nagtaas agad sila kahit na ano lang. Hindi pa dapat, parang ganun. So, maraming gasoline station yung nagtaas agad. Pero aminin ko na mga Lodi na yung Petron, isa sila sa mga pinakamababa. Pero nagtaas pa rin sila. Kahit na sabihin mong hindi siya yung ganun kataas, nagtaas pa rin mga Lods, no? So, parang ganun lang. Kasi kung para sa akin, kung gusto mo talagang tulungan yung mga Pilipino, that hindi ka na muna nagtaas. Para nahiya yung mga ibang gasoline station. Di ba? Na, ang kapal ng mukha natin, taas na tayo, pero yung Petron hindi pa nagtataas. Oh. O, di ba? Kumbaga, mahiya sila. Mas marami pang magpapaga sa Petron pagka gano'n. Kaya lang hindi, nagtaas din kasi sila eh. 'Di ba? So, practice what you preach, parang gano'n sa akin mga Lods eh. Pero okay to mga Lods kasi kahit papaano siya nagbo-voice out siya, yung iba wala eh. Chevron, Shell, wala. Hindi ko alam ha. Pero siya willing siyang tumulong, which is kahit na nakikita tayo ng loophole doon o butas, at least siya nagbo-voice out, 'di ba? So, ayun. Mga Lods, no, ayun yung opinion ko dyan sa kinanginang nangyayari sa atin, okay? So, punta tayo ngayon kung ano yung mga cryptic, o kung ano yung cryptic po tawag doon, yung mga pinost ng White House, mga Lods, no, ng mga nakaraan, nagkaroon sila ng mga pautot-utot, mga Lodi, no? Pero yung pala, ang gusto lang nilang pakita is nagkaroon ng White House application, no? The White House app, photos, live stream, events, news, social, all in one place. Ida-download nyo lang to mga Lodi. At syempre, mga idol, marami nag-comment dyan mga Lodi. Diba? Why don't they monitor themselves? Kasi parang sinasabi dito, once na in-upload mo o dinownload mo yung White House app, parang mamamonitor ka na ng government. Sabi dito, yes, download this spyware. So our government can monitor you 24/7. Great idea, sabi dito, no? So parang ganyan mga idol, no. Ito pinakita pa nila yung mga yung mga parang mangyayari sa iyo kapag in-upload mo, dinownload mo. No, ayan. Ayun lang. Mga Lodi, ang dami pang pautot. Yung application lang pala ng White House yung mangyayari. Tapos nag-post din yung White House ng ganito, no, yung Agriculture Week. Mga idol, no. So nagkaroon sila ng parang something, tapos eto si Trump, ayan, may mga ganyan pang animation. Ayan, nakaupo si Trump ng ganyan. At syempre, hindi yan makakawala sa mga riddle sa mga natin, decoder ng ating Ripple, no, community. So, dito pinakita mga idol, hinalimbawa na naman si Bearable Guy, no? Kasi matagal na to eh, mga idol eh. Ayan, no. Ayan yung mga pahiwatig, kumbaga, no? Bakit kulay maroon din? Kulay ano rin, ganyan sinabi dito. Nothing to see here, sabi mga idol, no? The bear comes out of the house with Trump, no? And to see the bear behind following Trump, ayan mga Lodi, nako, pinalo niya pa yung bear, oh. Si Bearable Guy, oh. Kita nyo, bear pa yung nandun, di ba? So, kayo nang bahala dyan, kung anong may isip nyo dyan. Tapos ito naman mga Lodi, nako, ito na mga Lods, no? Nagkakaangasan na. So bago ang lahat, dito tayo muna sa ito, medyo negative news to mga Lods, no? Kasi yung Coinbase, syempre tumututol nga sila ganyan. Alam nyo, meron ako nabasa, ayoko naman maging masama sa Coinbase na, pero meron ako nabasa, hindi ko na sa mga comment ko lang kasi nabasa yun na dahil sa ginagawa ng Coinbase, parang nag-aano sila ng tawag dun. Gumagawa sila ng adhikain, parang gano'n na i-boycott yung Coinbase dahil dito. Mga Lods, no? White House fires back to Coinbase on Clarity Act. Block it and see what happens. Mga Lods, no? So, sabi kasi dito, mga Lodi ni Patrick Witt, I wonder how a future Democrat administration will handle stablecoin rewards. Mga Lods, no? Kumbaga kasi sabi ni Patrick Witt, sige, di wag niyong ipasayan ngayon, good luck sa inyo. Kapag Democrat na ang namumuno, sa tingin niyo ipapasabay ang batas na yan? Ayun yung parang ganun yan, no?
and developer protection and DeFi and the line between digital commodities and securities, etc. Sabi niya ngayon dito, sige, black passage of the Clarity Act to find out. So, mga Lodi, ito ako ayoko nang umabot dun, mga idol, na imagine hindi mapapasa yung batas dahil lang kay Brian Armstrong. Dahil lang sa yielding na yun. Kaya nga sabi ng iba sa comment section, boycott Coinbase para malaman nila na tutol sila talaga, mga Lods. Ayun sila sabi, no? Pero di umano yun, nabasa ko lang sa comment yun eh. Di ba? Nako, ito sabi nga ni Brad, pag hindi ito napasa ngayon, malamang hindi na ito mapasa. At wala na. Wala na tayong magagawa, mga idol. So isipin nyo, nagsasalita na ng ganito si Patrick Quito. Ibig sabihin, wala din siyang control. Ibig sabihin, malakas talaga yung Coinbase. Malakas talaga na kaya niya talagang pigilan yung batas na yun. Pag hindi siya sumang-ayon, maraming kumbaga magkakandaleche-leche tayo, mga idol. Parang ganun ka-importante yung Coinbase. Kasi siya yung pinakamalaking crypto exchange sa US eh. Mga lods eh. Sa US, di ba? Coinbase. So, importante yung opinion niya. So, pag hindi niya sinuportahan yan, I don't know, mga idol, no? So, nakakalungkot, mga lodi. Andiyan na yung batas eh. Di ba? Tapos, magkakaroon pa ng aberya. The S&P 500 official post its lowest closed in 232 days, erasing another $1 trillion, mga idol, of market cap today. This brings total S&P 500 losses. The Iran war began to 4.8 trillion na ang na-wipe out, mga lodi, sa S&P 500, lalo pa sa crypto. Magkano kaya sa crypto, mga idol? No? Grabe. Antindi na nangyayari. Alam nyo, medyo negative pa ngayon kasi dito sa ating target rate, mga lodi, April, no, next month, ang laki ng chance na magpo-post 95%, no, hindi magkakat ng rate. No, tapos titingnan niyo siya June, ganun din, 92. Hanggang December. Ang prediction ng mga tao is hindi magkakat ng rate, mga lodi. Hanggang January na to ng next 2027. July ng 2027, medyo tumaas, mga idol, no? Pero hanggang hindi. Ano ba to? April na pala to, mga idol. Hanggang January pala. January ng 2027, expected na hindi magkakat ng rate. So, napaka-negative nun. Pero sa tingin ko, hindi. No? Kasi, magbabago to once na hindi na si Jerome Powell yung nakaupo dun. Pag si Kevin Warsh na yung nakaupo, baka magbago tong mga statistic na to, mga idol, no? So, punta na tayo dito. Kahit na ganito yung nangyayari, mga idol, Mystery Whale scoops 35 million in XRP in under an hour using algorithmic bot. Bumili ng 35 million in XRP, mga idol, $35 million. An unidentified entity rapidly accumulated over 35 million in XRP across Coinbase, Bitstamp, and Kraken using a sophisticated trading bot. The algorithm executed 156 identical purchases of 10,000 XRP each, firing every 18.5 seconds for 48 minutes. 'Di ba? Umabot siya ng 35 million. Grabe 'yun . Coinbase accounted for $23.4 million of the accumulation, with Bitstamp and Kraken mirroring the buy pressure simultaneously. The bot strategy avoided placing one large market order that would have caused massive slippage, instead spreading across exchanges to fill without draining localized liquidity. Kumbaga, binili niya sa iba't ibang crypto exchange, hindi lang sa isang exchange, no, crypto exchange. Kasi once na isa lang, mauubos yung crypto doon, yung XRP doon, mga lods. So ang ginawa niya, bumili siya sa Coinbase, Bitstamp, Kraken, no? XRP is currently trading at 1.32, down to 2.27% on the day despite the massive accumulation, with 24 hours volume up nearly 17% to 2.5 billion, mga idol, no? So kahit bumabagsak yung market, mga lodi, may mga nag-i-scoop na. Kung yung iba natatakot, nagpa-panic selling, yung iba nagpa-panic buying, mga lodi. So saan ka ba? Sino ka ba dun, mga idol? Di ba? So ito pa, naalala niyo yung mga issue, mga lodi, sa point na yung quantum computing
na pwedeng ma-crackdown yung Bitcoin. 'Di ba? So kailangan mag-update para hindi ma-crackdown, no? Ito mga lodi, wala pang ganun, malayo pa, pero yung Ripple deploys AI Red Team to harden XRP Ledger security. Ripple Dev is integrating AI across the XRP Ledger's development life cycle, including a dedicated AI-assisted Red Team that has already uncovered 10 plus bugs through adversarial code scanning, fuzzing, and automated attack simulations. The initiative shift XRP Ledger security from reactive debugging to proactive. Basta yun mga lods. No? So, nag-deploy sila ng magdadagdag ng security sa XRP Ledger, which is napakaganda nun mga idol. No? Sino bang ayaw ng security sa ginagamit mo, di ba? Eto, gusto kong mapanood nyo to. Kaya yung chart natin nakaganto, naka-weekly, mga idol, naka-weekly yan. No? Kasi dahil yan dito sa news na to, panoorin natin mga lods, no? Bilisan ko lang konti. XRP is still ranging here at 132. I know it feels very brutal right now, but if you guys look at the price action, okay, we literally have not moved here from 120 to 150 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks. So we've been here for 2 months, right? Very boring price action, up and down, up and down, up and down, sideways consolidation, okay? That's actually a smart money phase. So if you come over here to the cheat sheet, you can see this thing right here. Boom, still just going sideways, right? We're not going on a parabolic move up or a parabolic move down. We're just ranging. And I'll be honest, it's very boring. And sometimes it could be very frustrating during this time. But this is literally when the smart money wants to load up, is when things are calm and things are going sideways, okay? Retail wants to buy when we're way up here, right? Everyone was talking about XRP back here in January and right here in July because people were excited, right? Things were exciting in the market. Everyone was having a good time, right? They were saying it's going to 10,000 by the end of the year, right? We call that delusion. That's where we want to take profits. So I still like XRP here, right? We were lower here in February. You can see this wick came all the way down there to 110. So as long as we're above 110 right now, XRP still looks good. The dot is still green, okay? The only thing that invalidates a green dot is when a red dot comes, okay? And these green dots don't come around very often. You can see the last time we got the green dots with the wave way down here was back here in 2024. Well, if you bought that green dot back down there in July and just had some patience to wait, you would have been buying at 40 cents. Okay, we did call this out. You guys can go back to 2024 and watch it. This thing went all the way up to $3. Okay, and our sell signal's up here. So our goal here is to buy when this blue wave is down here, give it a green dot, and sell when it's up here on the weekly chart. Okay, we're swing traders. This isn't a day trade. This is a go long trade. Okay, Warren Buffett says it best: buy when there's blood in the streets. Okay, look at Twitter. There's blood in the streets. Everyone's screaming for a bear market. We want to buy during those times. Okay, we want to buy when things are bad, when things are in despair. We don't want to buy when things are exciting, because that's how you lose money. I mean, imagine buying XRP up here at 360 and being all the way down here to 132 now. Okay, you probably wouldn't feel very smart. So the same people that were telling you to buy up here are now telling you that we're going into a bear market. So as long as this dot remains green, we're bullish. See? Mga idol, nakita niyo yung sinabi niya doon na napaka-interesting mga lodi, no? Yung mga tao, no, na nagsabi sa'yo bumili sa part na to, mga idol, sila rin yung mga tao na nagsasabi na bear market na ngayon, mga idol, no? Pero sabi nga mga lods, so kita niyo kung gaano katagal to, putang ilang taon yan. Yung consolidation na yan, no? Mga lods, so bago lumipad, mga idol, 'di ba? Anong taon ba to? 2020. Ano ba ako bumili ng XRP? Bumili ako ng XRP 2023 din eh, mga lods. Sa 0.5. Doon ako nakabili, mga lods. 0.5 tayo nakabili ng XRP noon at ang tagal nating hinintayan, mga idol, bago tayo lumipad ng $3, mga lods. At nang lumipad ng $3 yan, nako, 'di ba? Siyempre, ang dami na. Yung sinasabi niya na delusion. Uy, lilipad na tayo ng $10, ganito, $5. Dito na nagbili. Yung iba dito nagbilihan, mga lods, no? And then nung bumagsak, dito yung mga nagbilihan sa taas, 'di ba? Sila yung mga, imagine nga, sabi niya, imagine nakabili ka sa $3, tas ngayon yung asset mo is nasa 1.3, mga lods. Usually, yung mga bumili rito, sila rin yung nagsasabi na bear market na ngayon. Pero dapat sa mga ganitong panahon, ikaw nag-accumulate. Sabi nga daw ni Warren Buffett, 'di ba? If there's a blood on the street, that's the time to be greedy. 'Di ba? So ngayon, kung titignan niyo nga yung Twitter, kung titignan niyo yung X, ang dami nagsasabi na bear market na, nag-iiyakan na sila. So ayun yung signal o yung time, no? Para malaman natin na ngayon is yung good to accumulate, mga idol, no? Good time to accumulate, mga lodi, no? So ayan. Pero dahil nga ang hirap ng buhay natin ngayon, ang hirap mag-accumulate.
Di ba? Parang gusto mo lang maglabas ng pera dahil wala ka ng panggastos. Mga lodi, sa mahal ng bilihin. Parang, alam niyo yun, nakaka-bad trip mga idol, no? Kasi kung kailang bakasyon, kung kailang dapat gala tayo ng gala para mag-swimming, magpunta sa dagat, i-enjoy para lang, alam niyo yun, yung mawala yung pagod mo ng buong taon, ngayon ka magpapakasarap ng konti, ngayon pa nangyari to. Ngayon pa na ang mahal lumabas, ang mahal gumamit ng sasakyan, ang mahal ng bilihin, 'di ba? Ayun, nakakalungkot. Pero sabi nga nila, good times await. Tama ba 'yun? Mali ata 'yung sinabi ko. Hintayin natin, mga lods, no, kung ano yung mangyayari. Pero yung mga nagtitiis ngayon at mga kayang maghintay o kayang magtiis nga, deserve siguro yung pataas, mga lods. Sabi nga nila, kung hindi mo kayang tiisin yung drop, kung hindi mo kayang tiisin yung downtrend, hindi mo deserve yung uptrend at yung bullish, mga lods, no? Yung bullish trend. So, nandito tayo ngayon sa part na yun na kailangan natin magtiis, magbudega kung kaya, magtiis kung kaya, and then, yun, mga lods, no? Hintayin natin kung ano yung magiging benefit sa atin na ito, mga lods, na pagtitiis natin. Okay? So, ngayon, sana enjoy nyo yung ating video, mga idol. Alam nyo naman yan, love na love ko kayo lahat. At syempre, sabi ko nga, kapit lang, no? Sisikat din ang araw sa atin. Kita-kits mga idol mamaya. Mahal na mahal ko kayo, mga idol. Magandang araw sa inyo at bye. What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's link description. Also, I'm eating. Peace.